I don't think na merong specific na gano'n na baka fact-finding ang ginawa namin doon. I'm not very sure. Hindi ko na masyadong maalala. Ng buong Southeast Asia, imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Talagang sinasite nila yung mamamayang Pilipino. No, yung hindi naman sinabing ganun, tapos sabihin nyo, Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ko na at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Ito na, bumabaga mga balita. Grabe ho, nagsalitaan ako si Senador Alan Peter Cayetano. Makinig kayo, pakinggan nyo kung anong kanyang mensahe. Talagang ibang klase. At wala naman ho talagang wala naman ho talagang mabigat na ebidensya patungkol dito sa 4 na article na sinampa nila. Actually, kaya ho nila inuna itong Article 4, which is yung grave threat at inciting to sedition. Dahil nga akala nila sapat yung witness nila para mapatunayan o ma-prove na meron nga hong binayaran si BP Sara. Ano nangyari? Ilang hearing, umabot na 6. So biglang nag-withdraw. Bakit nag-withdraw? Hindi ho kayang patunayan. Dahil at wala na ho silang ilalabas na witness. Ano yung susunod nila? Yung confidential fund, yung Article 2, which is unexplained, confidential, tama, misuse of confidential fund. Article 1, tama ba? Yan ho yung tatalakayin sa Lunes. O yung unexplained wealth. Alin man doon sa dalawa. Kasi 4 na article ho yung sinampa Meron pa dito yung bribery o procurement and irregularities. Anak man tipakrong. Si BP Sara, nanuhol sa banda. Ito yung sinasabi natin na kuro-kuro at katanghi-isip na lang ho ang kanilang mga ginagawang mga kaso kay BP Sara. Ngayon, siyempre bago tayo rumekta, dyan po yung join button, pumindot ka lang at sa dulo ng ating video. Siyempre, yung shoutout segment natin, hindi ho magtatapos hanggat hindi tayo nakakabati sa inyo. Simulan natin dito, mga testigo ng prosekusyon, lalo lang nagpatunay na walang kaso laban kay BP Sara. Kita nyo na. Parang malulugmok at malulugmok itong prosecution dahil sa mga pinagagawa nila. At nahihirapang magtagpi-tagpi ayon kay Atty. Guanzon. Totoo nga naman. Di ba? Ang mahirap. Dahil sa pagtagpi-tagpi nila, hindi na sila makakuha ng mga matitibay na ebidensya nila maski 2019. Ilang dekada ang lumipas, sinisilip na ngayon. Para saan? Siyempre, gawa na ng kwento. At hindi lang yan. Para ho mabawasan man ulit, di umano, ang bilang ng mga senador na pumapartido kay BP Sara. Ang hirap nyo ispilingin. Minabadaliin nyo, no? Dahil alam nyo na. Sige, ito nga sabi ni Senador Alan Peter Cayetano. Iimbestigahan daw nila yung SEA Games. Iimbestigahan naman ni Senador Alan Peter Cayetano yung flood control. Baktay ka diha. Parang mas mabigat. Yung flood control na natutumbok doon sa asawa, ayun ang mabigat. Alam naman, siguro ng taong bayan, kung ano yung mabigat na kaso. Yung SEA Games, kung meron man yan, ayan sabi ni Aling Ledesma, kung meron man yan, irregularidad, dapat sana, dati pa, lumabas yan. Nagkataon lang ba na mayroong ganitong mga bagay-bagay dahil meron hong naiimbestigahan at yung naiimbestiga ay parang pumapabor na kay BP Sara, ganyan na ho. Silipan na silipan, sabi ni Aling Marie. Pero alamin natin dito ang unexplained wealth ni Atty. Inton. Magiging interesting, no? Kaya dito sa una nilang pinoprosecute ito sa grave threat. As a lawyer, I think this is the weakest. Ito yung pinakamahinang article of impeachment na linilitis ngayon. Sabi ko sa inyo, mahina eh. Ano ba yung sinasabi nila na
unexplained wealth. Ito daw yung mga natatagong yaman ni BP Sara. Talaga, mayaman si BP Sara. Ngayon ko lang din nalaman, ha? Mayaman pala si BP Sara. Isipin niyo mabuti, ha? Kung mayaman si BP Sara, hindi yan katulad ng ibang mga senador, ibang congressman, ibang mga contractor na may sariling helicopter, may sariling yate. Ang Vice President, ayun, sumasakay ho sa sa PAL, sa Cebu Pacific, nagbabayad do. Kung mayaman yan, di may sariling chopper yan, may sariling eroplano yan, anak ng bugi ho. Unexplained wealth, SALN, ilalabas nila. Pasupinan nyo muna. At ito sinabi na rin ni Atty. Powa, yung SALN na yan, hindi ho basta-basta pwede ilabas sa publiko yan. May kaukulang kaso yan, sabi ni Atty. Powa yan. Diba? Tuloy. Hina ng ebidensya dito. At sabi nga ni dating Congressman Tupas na yan yung lead prosecutor ng panahon ni Chief Justice Corona. May move on na tayo. Wala pa napapatunayan dito. Oo. Kaya lang, ito ang tingin kong strategy nila. Mas nauunawaan kasi ng publiko itong sa dito sa impeachment dito sa grave threat, no? Mas naunawaan nila na yung issue kaysa sa highly technical issues. Inuna nila to, tapos ito kasi may video si VP Sara. In other words, if you can't beat her, then at least ma-relay mo sa publiko na ito yung klaseng tao na si VP Sara. Yan, nagmumura, bastos, etc. Yun yung tingin ko na strategy nila. Kasi why do you have to start with the weakest article? Di ba? Tama nga naman. Sa naging day 6 po ng impeachment trial ng Vice Presidente, kahapon po yan. Well, wala pong panisintang testigo nung day 6 dahil itong araw na to ay inilaan sa isang oral argument kung saan ang issue ay yung pagsabina dito sa tinatawag nilang BIR box. No? Kung natatandaan po natin, noong nasa House of Representatives pa po, no, sa Justice Committee, ay hindi po nila binuksan yung BIR box. Ito'y selyado na di umano'y meron ditong mga dokumento na allegedly ay konektado sa mag-asawang Duterte, Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa, at 22 corporations na sabi nila ay meron dun mga pag-aari yung mag-asawa, no? Pero ito hindi binuksan sa House dahil maaring alam nila na maraming factual and legal issues silang ma-violate kung sakaling ginawa nila. So ang ginawa nila noon, i-submit nila sa impeachment court. At pagdating sa impeachment court, ang ruling ng presiding officer at tinatigan naman ng mga senator judges, ibalik sa BIR. No? Yun ang nangyari. Kaya sinabi rin ng impeachment court, hindi ho kami yung pwedeng mag-sip-keep niyan. Wala kaming kapasidad. Kaya pinabalik ho yan doon sa kung saan man ang galing. Di na pa ngayon yung mga prosecution. Ngayon, kumukuha na lang ng kakampi sa press con. Tablado sila lagi. Di ba? Tapos ngayon, ipapasok nila itong unexplained wealth. Sana naman sila kukuha ng witness. Si Trilling, AMLAC report. Yun ba ang panghahawakan nila na ebidensya para mapatunayan nila? Dito pa nga lang ang mabigat na nga nilang article dito, yung grave threat, hindi pa lumusot. Paano pa yung iba? Yung bribery. Sino sinuhulan ni BP Sara?
Yung pinaremote nila, yung binigyan nila na ngayon ng pwesto, na si Aling Gloria, yun ba yung sinusuhulan ng sobre-sobre daw? Di umano? O yan. Halata naman, no? May pwesto na ho sa gobyerno. Yung sinusuhulan ni Bibi Sara. Diba? Ito na nga lang ang matibay nyo, yung threat at inciting to sedition, wala pa kayong mabigay na, ngayon meron dito. Ito sasabihin ko sa inyo, hindi niya na ngayon maalala kung ano yung mga, ito itong isang mamang ito rin yung kumilos dati sa mga Duterte, kay BP Sara, kay Tatay Digong. Ngayon, wala na hong maalala. Paano niya maaalala? Sigurado, talagang makakaalala din si BP Sara. Lalo na, palapit na ng palapit yung patapos yung termino ng mga amo ng mga, yung mga taong mababanggit at nababanggit sa mga panggigipit kay BP Sara. Sigurado talaga, mababalik at mapapag-usapan muli. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Sino ba siya? Kilala niyo siya. Siya lang naman yung taong nagpa-aresto kay Tatay Digong. Ngayon, wala na ho. Iniimbestigahan yung Wala na ho siyang maalala sa lahat ng mga nangyayari. contracted assassin di umano. Yun ang mission nyo noon eh. Ulitin natin, natatandaan mo ba? Yung fact-checking o pag-iimbestiga sa taong inutusan daw di umano ni BP Sara. Ngayon, tilabaga, You were CIDG chief noong iniimbestigahan yung contracted assassin di umano. Yun ang mission nyo noon eh. To find out kung may kinontract na assassin ng si VP Sara. Nahanap nyo ba yun? Medyo matagal na, ano? At saka hindi ko na masyadong naalala ang mga detalye nun. Pasensya na kayo. At, But that was your mission noon, ano? Hanapin kung may kinontract na assassin si VP Sara? I don't think na merong specific na gano'n na baka finding ang ginawa namin doon. I'm not very sure. Hindi ko na masyadong maalala. What fact did you find, sir? Hindi ko maalala hindi ko maalala kung anong actions namin doon eh. Hindi ko maalala. Ang isa na maalala ko lang doon is may nag-file ako ng parang Grave threat? Hindi eh. Hindi against kay VP Sara. Against kay PRD mismo ang na-file ko. kung yun man ang kanyang dinitalye, wala tayong magagawa. Pwede naman ho yan. Baka nga ho hindi talaga siya nag-imbestiga dito sa case ni VP Sara. Yung hahanapin yung assassin. Pero anyway, lumabas siguro yung balita na yan. Kaya naitanong na reporter. Ngayon, unti-unti na ho nagkakaroon ng kalimot itong si General patungkol sa mga nangyari noon. Tanongin niyo siya kung ano ho nangyari doon sa pag-aaresto. Hindi na ho katulad ng dati na talagang brusko ang mama. Ngayon, meron na ho siyang, alam niyo na yun, yung way. Kung paano ngayon, ano ba tawag doon? Yung makapagsalita ng mahinahon. Yun na ho ngayon ang personalidad. Biglang nagbabago ang mama. Panahon din pala, no, yung pagbabago, ano. Noon na parang yung against sa mga senador. Di ba? Yung sabi niya about sa mga senador. Nothing on VP Sara's grave threat? During that time, I'm not very sure. I'm not very sure. Hindi ko na maalala. Hindi ko ma-remember Mabuti kung siya ano hindi ginawa kayo namin. pinatawag na witness sa impeachment. Ito sasagot ko. Magre-review ako. I will Kasi si Director i-review ko Matibag utak ko. naka-line up eh. Kaya rin nabanggit I-review ko yun. ang utak ko kung ano ang maalala ko regarding that matter kasi parang hindi ko na maalala eh. Apo, sige. Wala kayong final kay VP Sara, nag-file kayo ng grave threat kay FPRRD. Hindi grave threat ang final ko. Kasi ang grave threat, ifa-file mo lang kung... Ay, ano lang pala sir? For inciting unlawful Inciting utterances. unlawful utterances, yes. Unlawful utterances ang final ko kay PRRD. Yes, Hindi unlawful yung utterances related- yun. Hindi yung related dun sa yung live press ko online press ko ni VP Sara na No. tagal-tagalit siya, nagmumura No, siya. no. Wala, Yung itim ang background? Oho. Hindi. Wala akong maalala doon. Ang maalala ko yung kay PRRD na yung parang ang maalala ko yung mga senador na sabi niya, yung senador na yan, pasabugin natin, something like that.
At patayin lahat ng mga yan. So, unlawful utterances ang final ko bilang chief ng CIDG. Or hindi nyo na ma-remember. Kasi there are news articles that says na you were tasked by General Marbil, specifically kay VP Sara, to look into it, yung live press ko na yun. Grabe naman itong mga reporter na to, binubuko ng gusto to si... Galit ba kayo kay General? Naku, yari. Mukhang, eto yung mga video na yan, hindi naman, depende na yan kung tinatanggal o tatanggalin, pero marami hong ebidensya na naka-upload lang kung saan-saan. Kaya kayo, halimbawa, meron kayong gusto malaman, mag-search lang ho kayo, lalabas naman ho yan eh. Pero yung alam natin, kay General na mismo sinabi, yung kay Tatay Digong, at hindi makakalimutan ng taong bayan, yung pagpapa-aresto kay Tatay Digong noon. Ito ito na, bakbaka na ito. Dito na ho yung mga tagabong bigayan na ho ng mga pananalita. Si Director may pasabog daw ng testimonya sa paglilitis kay BP Sara. Alamin nga natin itong pasabog daw ni Tibag-Tibag. Alamin natin kung ano yung kanilang mga gusto at ano yung kanilang mga balitaktakan dito. Ang pagsabog ng testimonya o pasabog ng testimonya ni NBI Director Melvin Matibag sa pagpapatuloy po ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon sa prosekusyon, mala fireworks ang pasabog nila sa susunod na linggo. Wow! Ayon sa prosekusyon, si Matibag ang kukumpleto sa naratibo ng naunang dalawang testigong sina NBI Senior Agent John Mark Carilong at Regional Director Jeremy Lotto. Kailangan galingan niya. Oo, dahil kung hindi niya gagalingan at magbabasa rin siya ng note, hindi ho siya paniniwalaan. Diba? Ayun daw ang kanilang pasabog. Siya daw yung magpupuno dun sa kulang. Ay, alam pala ng kulang. Ibig sabihin, pag kulang, mahina. Kasi pupunuan eh. Dapat hindi ganun yung di ba? Dapat ang pagbabalita, lalabas ho at titindigan na yung mga aligasyon. Tutundo ka na. Ganun dapat. Merong hindi pupunuan eh. Ano nangyari pag pupunuan? Di kulang-kulang, mahina ang ebidensya. Di ba? Ganun lang yun. Tuloy. Pagtatanong ng depensa kay Lotok noong mga nakaraang araw, ilang ulit niyang sinabi na ang NBI Director lamang ang makakasagot sa ilang tanong, partikular sa umunay mga banta ni VP Sara. Yun nga ang sinabi. Di ba? Narinig naman natin. Di ba? Wala akong personal knowledge, sabi ng isang abogado. At sabi naman ng unang witness, wala rin siyang alam. Sino na may alam? Ngayon, ito lalabas sa Lunes. Kabang-abang ito. Ito na yung sinasabi natin, this is the real. Totoo kaya? Totoo kaya siya na ang magpupuno? O baka naman, kahiya na buti na naman. Ay, matindi ho ang lumalabas na issue ngayon. Itong bakbakan ngayon ng isang senador. Mismo sa kanilang mga bibig, interview dito, interview doon, lumalabas na meron ng iringan dito. Bakit mo nga naman paimbestigahan yung 2019? Nagkataon lang na nagkakaroon ng trial si VP Sara at kailangan ba talagang mabawasan pa ang mga senador? Nagtatanong si Aling Ledesma. Ngayon, itong sagot ni Senador Alan Peter Cayetano, makinig ho kayo mabuti Mabigat ho itong sasabihin. Talagang kakaiba. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Tayo-tayo lang Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Pero alam niyo po, meron biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. At sabi parati ng ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan nyo ng husto, bigay nyo lahat. We will support totally. Pag sinabi kong we, ako, at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority,
imbestigahan naman namin ang flood control. Yun. Deal? So, madali lang yan, Malacanang. Kasi sumusunod naman sa inyo. Sila Senator Erwin, sila Senator Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So, wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat na nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang. Imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo na tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay, yung iba nasabi na in public. So, supportan natin lahat. All-out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan. God bless you all. Sapol. Simple lang yung pananalita pero matindi yung nun. Kung talagang gagawin nila, nagigipitin si Senador Alan Peter Cayetano, kaya naman gawin ng mga senador mag-imbestiga eh. Di ba? Ang problema lang nito, doon sa Pangulo, kung sino ang papanigan. Lapit lang na rin 2028, hindi naman pwede magtuloy-tuloy ng termino yan. Oo, konting tiis na lang dahil pagtapos at nakaupo na ang Aguila ng Davao, dyan na magsisimula. Kung ano yung ginawa ni Aling Ledesma, ganun din ang gagawin ni Aling Marie. Diba? Kaya nga, nahihirapan magtagpi-tagpi na lang ng istorya para lang maipanalo nila ang kanilang mga ginagawang kaso laban kay VP Sara. Ang pinakamabigat na kaso, alam niyo ba? Ito lang inciting to sedition, grave threat. Yan lang ang pinakamabigat, wala na hong iba. Wala na hong ibibigat dyan. Lahat yan, paninira na lang at paninira para makuha nila at makonvict nila si VP Sara. Malabo pa rin nila makonvict si VP Sara. Sa anong paraan? Yung conviction nga eh. Diba? Si Pimentel nga, nagsalita na rin eh. 16. Wala naman sinabing 14, 13. Basta 16. Ano gagawin nila? Dahil nalaman na lang 16, magbabawas na naman sila. Bakit? Magbilang tayo. Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla, 2 Villar, 2 Cayetano, Legarda, sino pa ba? Wala na. Tama ba? Si Senator Marcoleta, siyam sana. Kaso wala na. Wala yung 3 eh. Bato, Marcoleta, tsaka tawag nito, Bato, Marcoleta, tsaka ay, nako, nalilito na ako. Sino ba yung nakakulong? Si Marcoleta, tsaka si Jinggoy Estrada. Ayun, Bato, Marcoleta, Jinggoy. 3, wala. 3. Nakuha nyo? So, acquittal, kailangan siyam. Magsimula ulit tayo sa bilang dahil wala na si Judge. Nawala na sa linyada si Judge. Simulan natin, Amy Marcos, Bongo, Robin Padilla, Legarda, 4 na. 2 Cayetano, 2 Villar. Sino ba? So, 8. Tama ba? 8. Acquittal siyam. So, binabawasan talaga. Di ba? Kung kayo, alam nyo na ang nangyayari, alam nyo na talaga. Talagang kailangan bawasan. Kung halimbawa, makuha nila, kaso wala rin eh. Bilang naman tayo kung conviction kung conviction. Si Judge, si Mamang Quezon, sabihin na natin kasi nandun na eh. Soto, Lapid, Erwin, 2 Tulpo, 6 na, Kiko,
Bombom, 8. Virus, Siam. Sino pa ba? Pinky, 10. Sino pa ba? Wala na rin eh. Diba? Jude 13 lang naman sila eh. Villanueva. Escudero. Walang D6, kahit anong gawin. Ang mangyayari dyan, for sure, archive na naman. Next year na naman. Meron pa rin next year. Kaya hirap sila. Ito, sabi ni Atty. Guanzon. No? Ay. Now, you've discussed standard by using examples, right? In Korea, and using examples in Sulit and Gonzales. So, it's not that easy. Na sinabi mo, pinagbantaan niya na ipapatay niya ang presidente is already betrayal of public trust. Hindi ba? Unless sinasabi ni Doc Melissa na yung meron talagang katibayan na may attempt na ipapatay siya si BBM para what do you call this, yung capture yung succession under the Constitution para si BP Sara ang maging presidente. Yun ang matindi. Pero ang sabi kasi ng NBI agent, belief lang nila. Belief. Ang dami palang superstitious belief itong Attorney Lotok na ito. Belief daw niya na nag-hire ng assassin. Pero sinabi naman niya na, but I have no personal knowledge. Kasi tinatanong sila on cross sino ang assassin? Sino ang assassin? May assassin ba? Meron bang assassin? Sabi niya, it is my belief na meron. Can I ask something also, Mother? Go ahead, Cathy. Kasi ang sinabi, ang pagkakarinig ko, I was there in that Zoom. Okay? Ang pagkakarinig ko kasi na sinabi ni Vice President Sara Duterte is, wag ho kayong mag-alala, may kinausap po ako. Kung sakali or if may mangyari sa akin. Kung ipapatay nila ako. Oo, wala siyang sinabi na wag ko kayo mag-alala, nag-hire ako ng assassin. So, anong nun? Kasi ang lumalabas po dito sa yung NBI na nagsalita, si Lotok ba yun? Lotok. Sinasabi niya na, nag-a-assume siya na may kinausap na assassin. Belief lang daw niya. Belief lang naman daw niya. So, akong tingin ko kasi dito, parang talagang sinasike nila yung mamayang Pilipino. Yung hindi naman sinabing ganun, tapos sabihin nyo, you believe there was an assassin. Hindi naman pwede ang belief mo. Ang tinatanong dyan, it's already, that question should have been objected to. But sa tingin mo, meron bang assassin? Ano sa tingin mo? Ang dapat ang tanong meron ba talagang assassin? Yun naman ang tinanong ng Cruz hindi pwedeng paniniwala mo lang. Dapat ebidensya mismo. Tama. Kasi hindi naman expert opinion ka sa sakit. For example, sa diverticulitis. Di ba? Kasi kung doktor ka, expert ka talaga na gastro, sasabihin mo talaga, what do you think, doctor? What do you think? Kasi expert siya sa diverticulitis. Di ba? Ito assassin, pinag-usapan natin, tinanong siya. Sabi niya, belief ko lang. Belief ko lang. May bago na naman tayo, Cathy. Belief ko lang na may assassin. Pero wala po naman ako talagang alam na personal na knowledge kung talaga bang may assassin. Yan. So, klaro mga kababayan na walang assassin. Sinasabi ni Doc Melissa dito na dapat ang standard is na may attempt ba on the life of BBM and the First Lady and the former Speaker para maagaw niya ang succession under the Constitution. Ba? So, nakukonect sa Constitution. Hindi lang yung galit kayo kasi yung bossing nyo ay pinagbantaan at minura-mura. Okay? So, Doc Melissa, what else can you please add to these standards of evidence?
So as I mentioned, parang may disconnect between the articles, the grounds for impeachment, and the constituent acts. So with respect to grave threat, for instance, ang sabi ng NBI, and I was medyo na-bother ako dun sa sinabi niya na conditional kasama na. When in fact, yung sa provision ng RPC nakalagay, conditional kung may nag-demand ng money and may other demands and na-fulfill yung condition. That's when it becomes punishable. Nakakita nyo, kung na-fulfill o naisagawa yung kondisyon, wala namang ganun eh. Diba? O kaya ito nasabi rito, tagpi-tagbing istorya na lang. So lalabas daw yung pinakabigati na sinasabi nila sa Lunes, titignan natin kung ano yung niyayabang na mabigat na mensahe at mayroong fireworks na mangyayari. Papakamot si Aling Ledesma dahil pagdating, baka mamaya, ganun din ang sabihin nila kung ano yung nangyari, may lalabas daw na may bigat-mabigat, ang alam lang pala magbasa ng comment, magbasa ng notes. Hindi kasi diba nung akala natin mabigat nga eh. Magbasa lang pala ng note tapos no personal knowledge. Baka dito, ganito rin, sa Monday, na meron daw fireworks, baka mamaya watusi at quitis ang makita nating fireworks na sinasabi nila. But in this case, wala. Nakalagay express provision. Kasi sinabi niya na there is no such thing as there is no distinction. Actually, napakalaking distinction, and this was the case of Calleja versus the Executive Secretary, yung tungkol sa terrorism. Yes, go ahead. Nakalagay kasi Section 5 ng terrorism law na merong threat of terrorism. So, question yon yung constitutionality. And the Supreme Court looked at the provision and said, kung conditional yung threat, hindi siya sasama. Hindi siya punishable. And then, it cited US versus Watts. Ito yung case in 1969 na may isang draft. Kita nyo? Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman maglalamig sa inyo. Huwag nyo kalimutan, like, share yung video natin. Siyempre, subscribe nyo si Mang Banat at etong shoutout segment natin. Kilala nyo ba si Mang Banat? Oo, lagi kong pinapakita yun sa inyo. At eto yung shoutout segment natin ha. Makinig. Baka isa ka na sa mababanggit natin. Shoutout kay Ma'am Malu, the Survivor Mix Vlog. Shoutout po Estella Layo. Shoutout po Nerissa Olita ng Kuwait. Si Ma'am Nerissa, lagi ito eh. RG Tantoko, Tracker Phone. Shoutout po sa iyo. Romeo Olesco. Rom Olesco. Shoutout po sa iyo. Ricardo Reyes Jr. Jing Level Taines Sabel. Shoutout po sa iyo. Lawrence Ortega. Shoutout po sa iyo. Gablan, shoutout po sa iyo. Martin Mansibang, shoutout po. June Cipriano, shoutout po sa iyo. Robert Morales, Dimple Azubar, Mike of Onifa, Jay Morales, Rizaldi Gramahi, Georgia Aurelia, shoutout po sa inyo. Mary Ann San Mateo, shoutout po sa iyo. Eds Vidal, shoutout po sa iyo. Ray Lagutan, Nes Silvestre, shoutout po sa iyo. Elsa Hitman Mercado, shoutout po sa iyo, ma'am. Lagi ito sa atin. At Grade 296, shoutout po sa iyo. Viver Hanson, shoutout po sa iyo. Winnie Quadera, ma'am Winnie, shoutout po sa iyo ha. Arlene Artita, GCC Video, shoutout po sa inyo. Kyuru Snapusa, shoutout po sa iyo. Adora Shones Gondo, shoutout po sa iyo. Vin Mark Gonzalez, shoutout po sa iyo. Royong No, Loretta Raquel, shoutout po sa iyo. LB Tayeb D X3N, shoutout po sa iyo. Estella again. At Rizal Di Gay Gramahe, shoutout po sa inyo. Ayan, kumabot sa shoutout segment natin at andito ka. Salamat po ng maraming. Sa muli, bye-bye!